Ito na naman. Ito na naman po si Mayor Baste Duterte. Kung naman to si Mayor. Anak ko. Si Mayor Bastos Duterte. Nung kamakailan po din, nung nandun po ako sa Manila, lumabas po yung balita na si Mayor, Davao City Mayor, hindi na po siya acting kasi sinabi na po ng COMELEC na hindi na pwedeng maging mayor ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, incapacitated po kasi nga nandoon sa dahig nakakulong. So siya po ay ganap na po na mayor ng Davao City, itong si Mayor Baste Duterte. Ganap na siya, hindi na siya acting. So kamakailan nandun po ako sa Manila, naghamon pala ito. Naghamon po si Baste Duterte ng suntukan na naman. At hindi lang si Madriaga ang kanyang hinamon, pati I believe, pati si Attorney Claire Castro, babae, hinahamon niya ng suntukan si Mayor Duterte. At hindi lang 'yon, nagsabi pa itong si Baste Duterte, kahit pa daw magsama itong si Ramil Madriaga, isama pa daw niya si General Nicolas Torre na ngayon ay MMDA chairman. Magsusuntukan daw sila ng, kung sa Bisaya pa po ito ay nanghagit siya. Nag-challenge na naman po si Barbilat, yung Barbie ng Davao City. At hindi po si Ramil Madriaga. Sinagot po agad ni Ramil Madriaga ang kanyang hamon. Naglabas po si Ramil Madriaga ng handwritten statement na naman at sabi niya na siya po ay nagagalak, honored. Nagagalak po si Ramil Madriaga sa challenge, sa boxing challenge ni Mayor Baste Duterte. Kaya lang, ni-remind po ni Ramil Madriaga si Baste Duterte na siya po ay 58 years old na at siya po ay kasalukuyang nakadetain doon sa Taguig, doon sa Bikutan na jail, BGMP. Pero siya po, ina-accept po ni Ramil Madriaga yung challenge ni Baste Duterte sa isang suntukan. Kung siya po ay malibre, ma-clear siya or ma-acquit po si Ramil Madriaga sa kanyang sa kasalukuyan niyang kaso ngayon, siya po ay willing po makipagsuntukan kay Mayor Baste Duterte. Pero kung gusto niyo, kung talagang kating-kati na daw po si Mayor Baste Duterte makipagsuntukan, kagaya nung nangyari sa challenge niya kay dating PNP chief na ngayon MMDA chairman na si General Nick Torre, pumunta po daw, inibitahan po ni Madriaga na pumunta po si Mayor Baste Duterte ng Davao City sa Camp Bagong Diwa, kung saan siya nakasalukuyan, nakadetine, at doon gawin ang kanilang boxing match. Punta ka doon, Baste. Punta ka doon sa Camp Bagong Diwa. Gusto mo magsuntukan sa mga preso? Go! We will watch it. We will pay money to watch it, you slugging it out with the PDLs. Kung kaya mo. Kasi kung hindi, sayang ang tattoo. Sayang talaga ang tattoo. Sayang ang tattoo. So yun, sayang ang tattoo. So ito, sinasabihan ka ni Ramil Madriaga, dong Barbilat. Giingnan na ka na mga to sa Camp Bagong Diwa, adto dito. At bangi si Ramil Madriaga. 50 anyos binabitaw nito, 50, hapit naman ni mag-senior, dong. So kung kaya nimo dong, ikaw batan-batanon pa man ka, di ba Barbie? So pwede ka. It should be easy for you to defeat a 58-year-old. How old is Bastet? 37? Di, batanon pa jud ka.
So ngayon, we will see if Davao City Mayor Baste Duterte will go to Camp Bagong Diwa and slug it out with a person deprived of liberty na si Ramil Madriaga. Otherwise, kung hindi niya haharapin si Ramil Madriaga, it's the same story with General Nicolas Torre. Tumakbo alam po natin na lumipad po ng Singapore si Baste Duterte nung araw or the day before na dapat po sila maghaharap ni General Torre sa boxing ring. Kasi duwag. Duwag po. Duwag. Duwag ang Duterte na ito. Halos lahat sila duwag. Ayaw nila humarap eh. Which is ironic. Very ironic kasi yung branding po ng mga Duterte ay sila po ay matatapang, maiisog. Tapos ayaw humarap. Paano yon? You cannot reconcile that. Sasabihin mo na matapang, eagle doon sa Davao City. Tapos maisog. Tapos yun pala hindi, talawan pala, ayaw humarap. Allergic sa accountability. Allergic sa paghaharap. Boka lang, mayabang lang. Hambog lang. Bakray ni Agi. Bakray Agi. Sa Bisaya po, yung bibig lang yung pinapaandar. So yon, while we expect Ramil Madriaga will i-honor niya yan, talagang siguro ready siya. He has nothing to lose. We are not certain na Baste Duterte will go to Camp Bagong Diwa and make yung challenge niya gawin niya. Kasi nga siya Barbie. Next is update po tayo kay Henry Alcantara. Si Henry Alcantara na po ngayon ay isa na pong state witness po. Nakapasa po siya sa WPP. Nakapasok po siya sa WPP. At patungkol nga din po ito sa flood control. At siya po alam natin ay sa Bulacan. Taga Bulacan po siya na District 1 ng Department of Public Works and Highways. At lumalabas nga doon nga pala sa Bulacan ang pinaka medyo masalimuot ang level ng korupsyon sa DPWH doon sa Bulacan. At sabi po, nung last Friday ay sabi po niya ang amount po delivered ng staff na ni former ako Bicol Party List Saldico ay 800 million pesos. So, dapat pagdating ni Saldico ay pagharapin silang dalawa at para malaman ng taong bayan kung ano ba to, paano to nangyari, bakit umabot ng 800 million pesos. Which is more believable ha. Ito ang 800 million pesos po amount na mas believable po kesa doon sa pinapalakad ng grupo ni Lebe Beligod at nung 18 Marines na yung kanila pong transport na pera ay umabot ng 800 billion pesos. Billion po yung kila Baligod saka sa 18 Marines, 800 billion po yung daw sinasabi nilang transport gamit ang maleta. 800 billion. Pero according to Henry Alcantara, 800 million. So, mainam po once na makabalik na po si Saldico dito sa bansa natin. At meron na naman na Senate hearing ni Senator Ping Lacson, pagharap-harapin to sila. Ayusin nila yung numero, ano ba talaga ang totoo? Billion, million, peso, thousands. Ayusin nila kasi nakakalito na po na ang math is a precise science. Diba?
So, kung magkakamali po kayo sa math, bayan natin 2 plus 2 is 4. Yung 2 plus 2 is 4. Eksakto na po yan. Hindi mo pwedeng sabihin 2 plus 2 is 3. Mali yun. Diba? Ganun po yung logic pag math na yung pinag-uusapan. 1 plus 1 is 2. Hindi 1 plus 1 is equals to 0. Hindi po mangyayari yun. Diba? Basic lang yun, ha? So yun, hintayin natin po, hihintayin talaga natin, madami pong naghihintay sa pagbabalik ni Saldico dito sa Pilipinas galing sa Prague. At sana po ay walang mangyari sa kanyang masama. Kasi alam po namin nakasalalay kay Saldico ang mga karera ng ibang mga politiko na sangkot po sa anomalyang ito. Next. Wait a minute. Meron pa tayong additional 2. Excuse me po. Ito, update po to. Update tayo kay Samuel Martires. Natatawa po ako dito kay Samuel Martires, dating ombudsman Samuel Martires, na instead na sinabi niya na si Ramil Madriaga, in ad hominem po niya si Ramil Madriaga na magpatingin po sa psychiatrist, sabi niya. Hindi niya dininay, pero sinabihan niya na magpatingin sa psychiatrist yung taong nagsasabi sa kanya sangkot sa anomalya. Okay, fine. In the same breath po, ito po ang sinabi ni dating ombudsman Samuel Martires patungkol sa kanyang utang na loob. Utang na loob kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil po siya ay appointed sa ombudsman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. And I quote, kahapon din po ito, kahapon April 17. And I quote, sabi po niya, malaki ang utang na loob ko kay Digong. Okay. Kung ano ako ngayon naging Supreme Court Justice, ay utang na loob ko kay Digong. Yan, pero yung utang na loob na yan ay nagpapasalamat sa Diyos na si Digong ay disenteng tao at hindi nakialam sa mga kaso ko. Mahirap po paano ko ba ito sasabihin? Mahirap po ipagtabi yung salitang disente sa pangalan ni Digong. Nakigets yung ibig sabihin? Mahirap po ipagtabi or ikabit ang word na disenteng tao sa katauhan po ni former President Rodrigo Duterte. Hindi sila bagay. Hindi fit. Hindi hiyang yung sabihan mong disenteng tao si former President Rodrigo Duterte na ngayon po ay may kaso hinaharap na malalaman po natin sa April 22 kung siya po ay kanang bibigyan ng full trial, isa sa ilalim na po siya sa full trial ng International Criminal Court sa kasong crimes against humanity. Former Ombudsman Martires, anong kadise-disente sa isang taong nakasuhan ng crimes against humanity? Paki-explain po sa taong bayan na saan naging disente yung taong nakakasuhan ng crimes against humanity. At ang dami po po itong sinabi. Ilang beses niya sa quote na yan, sa quote card na yan, ilang beses niya sinabi yung word na utang na loob. 1, 2, 3,
3 words. Nagpapasalamat daw siya sa Diyos, sabi ni at Ombudsman Martires. Hindi daw siya nagpapasalamat kay Digong, nagpapasalamat siya sa Diyos na sinabihan ni Digong na stupid. Di ba ba? Who is this stupid God? Sabi ni Rodrigo Duterte noon. At yun ang pinapasalamatan ni Samuel Martires, yung Diyos, na tinawag ni Digong kung saan siya ay may utang na loob na stupid. I think si itong si dating Ombudsman Martires ang kailangan magpatingin, hindi sa psychiatrist, sa psychologist po. Iba po kasi yung psychiatrist at saka psychologist. Pag sinabi po nating psychiatrist, yun po ay tinitingnan po yung kung may diferensya po yung functions ng pag-iisip. Biological, mostly biological. Kung meron po kayong tumor na nakaapekto sa inyong pag-iisip or sa bodily functions ninyo, sa inyong motor functions ninyo, kung meron po kayong kung meron kayong neurological problems na nakakaapekto po sa lifestyle niyo, livelihood, sa way of mental health niyo, psychiatrist po yung kailangan. Oo, sakit. Sakit yun po na medyo biological in origin. Pag psychologist po ang tinatawag natin, psychologist, ang tinitingnan po ay yung mental health mo, yung the way mo ka mag-isip, psychological po. Yung ibig sabihin niya, kahit okay yung utak mo, okay yung normal yung physical na aspect ng iyong organ, brain organ, pero yung utak mo, yung mental mo medyo tagilid, psychologist po yung kailangan doon. So I think guys, itong si dating Ombudsman Martires ay kailangan po ng psychologist. Di ba? Di po ba? Utang na loob po. Alam namin kayo ay may utang na loob. Hindi ka po nag-iisa Justice Martires. Alam po namin kung sino-sino sa grupo ninyo ang may utang na loob. Isa na lang kasama mo, sabing utang loob na yan, ay si Senator Robin Padilla. Yung utang na loob ni Robin Padilla, kaya former President Rodrigo Duterte, he is actually wearing it on his sleeves. Proud siya po. Iwagayway ang kanyang utang na loob to the point na nagsabi nga po si Senator Robin Padilla na kahit sunugin daw siya ay mangangamoy ang kanyang abo or what essence kung nasusunog na siya ng Rodrigo Duterte. Di ba? Kahit sunugin siya. So, ganun ka rin. We will assume na itong si Samuel Martires ay ganun din. Alam namin yung lalim ng utang na loob ninyo kay former President Rodrigo Duterte. Pero to tell us na dissenting tao si former President Rodrigo Duterte na tinawag ang Diyos na stupid God, we will protest yun. Hindi po dissenting tao yung pinagkakautangan nyo ng loob, former Ombudsman Samuel Martires. Hindi siya dissenting tao. Kasi kung dissenting tao si former President Rodrigo Duterte, wala po sana siya sa dahig at may kaso ng crimes against humanity. Hindi sana siya palikero. Di ba? Hindi sana siya sikstirada. Oh. Hindi sana siya nagmumura. Faithful sana siya sa kanyang asawa. Maayos sana niya na palaki at nagabayan ng kanyang mga anak ngayon. Na nakikita natin na may nagmamanifest ng behavior na
namana sa kanya na sinasabi mong disente. Yung kabastusan, balahuraan, yan ang disente sa inyo? Well, siguro nga kasi kayo kung DDS talaga wala Wala talaga. Baliktad sila. Yung abnormal sa kanila, normal. Dahil yun yung gusto nila. Balahura, bastos, walang modo, walang good manners, right conduct, kanal ang bibig. Madami po tayong example sa kabilang paralon ng ganyan. So yeah, yung disente po sa mga DDS, for the rest of the world ay hindi. Ganun sila dyan. So next, ito po. Update po tayo kay Arnie Teves. Si Arnie Teves po. Kanina lang po ito. Bago lang po ito kanina, mga siguro 8 hours, 9 hours ago. Si Arnie Teves po ay ginrant. Milagro. Ginrant ng Manila Court ng bail sa isang 2019 na kaso niya. Murder din po. Murder din po. At ang murder, ang napatay po ay hitman na nagngangalan si Pasito Libron. Pero kahit po siya binagyan ng bail ng Manila Court na ito, ay hindi pa po rin siya, kahit po siya may bail, ay hindi pa po rin siya makakawala. Siya po ay patuloy sa piitan. He stays in jail. Kahit na siya may bail. Kasi nga po, meron na, hindi lang po ito yung kaso ng kanyang murder case. Hindi lang po ito. Meron pa po yung kanyang pagkakasangkot doon sa nangyari po kay dating Governor Digamo sa kanila ring taga kanila ring lugar. Kaya hindi ba po siya pwedeng lumabas kahit po siya may bail. Ang kanya pong bail ay sinet ng korte to 500,000 pesos. Sa kaso na to At yung kanya mga kasangkot ay 250 each. So kung para kay tingin naman natin para kay Arnulfo Teves yung 500,000 pesos na bail sisiw lang po. Sisiw lang yung sa kanya, mayaman po yan. Bilyonaryo po yan. Si Arnie Teves, bilyonaryo po yan. Incidentally, yan po the same po sila ng pinagkukulangan ngayon ni Ramil Madriaga. Same location. I think same annex 2 if I'm not mistaken. If you follow Mami Pebbles Talakera, sinabi niya na itong si Ramil Madriaga at si Arnie Teves ay is in the same jail and possibly in the same annex, yung annex sinasabi lang annex 2. Nagkaroon pa nga ng parang kwento na hindi naman daw si Ramil Madriaga ang pinuntahan ng Vice Presidente doon sa kulungan last year. At ang pinuntahan daw, ang binisita ay ito, si Arnie Teves. Yun yung sabi-sabi. So, ewan ko. So, yun nga, ang hindi pa po siya pwedeng lumabas, itong si Arnie Teves, kasi nga meron siyang sangkot pa rin po siya doon sa pag-assassinate kay Governor Digamo. Kanila din. Siya po yung tinutukoy na mastermind. So yun. Kaya po siya nagranta ng bail kasi daw yung prosecution na nag-handle ng kaso nito kulang po sa ebidensya. Kailangan talaga maayos ang ebidensya kasi kung wala, talagang wala. Siya po ay iba tong kaso na to itong may bail, iba po ito doon sa kaso ni Digamo. Okay?
Ang next hearing po niya patungkol po sa kaso ay June 23 daw. Alam po ninyo kung talagang ano kayo, harapin na lang ninyo yung kaso. Lalong-lalo na kung alam naman ninyo na pwede niyong ipagtanggol ang sarili ninyo at meron kayong ebidensya na makokontra doon sa mga ebidensya ng kabila, harapin niyo na lang at i-prove na ang inyong kung ano mang i-prove ninyo. Inosente kayo. Kasi nandiyan naman yung batas. Unless of course, we will not cast aspersion sa korte ha. Kasi hindi masama. Ayoko mag-isip na nabibili yung mga judges. Ayoko mag-isip ng ganun po mga kaibigan. I still believe na ang justice dito sa ating bansa ay nakapiring. Nakapiring po ang justice sa bansa natin. Ibig sabihin, wala po siyang bias. Siya po ay neutral at siya po ay nagsasalig lang sa facts at ebidensya. Ano po yung kanyang tinitingnan. So kung nakita natin sa ebidensya na meron talagang mali, doon na po magdidispensa ng hustisya. Doon na po kailangan magdispensa ng hustisya. Di ba? Ganun po. Fairness. So, yun nga po. Si Arnie Teves po ay ginranta ng bail pero kulong pa rin siya. Kasi meron pa siyang ibang kaso. At ito po si Arnie Teves ay alam natin na kaalyado ng mga Duterte. BFF po yan, may BFF yan ni Bato na laging absent pa rin sa Senado. BFF niya yan. I think close niya yan si Arnie. Si Bato. So, going back to Samuel Martires, ito ba klase ng disente sa inyo yung ganitong mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Like I said, naaalanganin ako na ipagtabi yung salitang disente sa pangalan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po yun yung branding niya kahit noong pang 2026. Hindi po yun branding na disenteng tao. Si Rodrigo Duterte, hindi po. Kailan po nasabing disente ang isang tao na binulgar sa publiko na siyang sarili niya binulgar niya na nung teenager pa daw siya ay pumapasok sa kwarto ng mga katulong na teenager na katulong at pinaglalaruan yung puwerta ng kakatulong nila na natutulog para lang tingnan kung yun po ay nagiging basa. Disente ba yan? There is a disconnect there. Di ba? Paano naging disente yun? Paano naging disente yung si Mayor, sabi dati, noong 2026? Sa mga hindi, 2016 pala, noong 2026, doon po kampanya, sa nakaka-remember pa, paano isang mayor nagsabi na about sa isang Australian na missionary nun, na na-rape po, na sana po, sinabi ni Digong, sana po siya yung nauna. Saan yung pagkadisente doon? Ang sasabihin mo na sana ikaw nauna, yung mayor yung nauna. So yun nga po, nakakailang po ipagtabi ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa salitang disenteng tao. That is the point. Kakulango.